Uy, mga kahatapadyak, welcome back sa ating The Breakaway. I'm your host, Marlon Feliciano, chairperson ng Hatapadyak. Ngayong episode 2 natin, we will be talking about a different aspect ng cycling. Hindi lang basta mechanical, kundi emotional. Pero before we officially dive into today's conversation, I'd like you to take a quick moment para mag shout out sa ating naging guest ng episode 1, none other than our Filipino cycling pride, si Sir Victor Spiritu. Sir Vic, hindi na tayo nagkausap ulit ha, but I want you to know that your story has truly touched and inspired so many people. Lalo na ang ating mga kabataan na ngayon palang sumasabak sa mundo ng cycling. Our first video series has already reached more or less 2,000 views and 30 plus shares at patuloy pa itong dumataas mula sa inyong junk shop inspired na bike matungo sa mga dambuhalang medalya na hinakot mo. Your journey truly is the definition of a breakaway. You showed us na walang imposible basta may dedikasyon. Again, thank you very much and more power sa iyong Victoria Apparel. Para sa ating mga kahatapadyak na hindi pa napapanood ang episode 1 natin, huwag kayong magalala. You can still catch the full story and get inspired. Just visit and follow our official page sa Facebook and YouTube. I-type lang or i-search sa box ang Hatapadyak 2001. Huwag kalimutang i-like, share, and subscribe para laging updated sa ating mga kwentuhan dito sa The Breakaway. Okay, speaking of inspiration, today we are continuing that momentum with not just one, but two incredible couples who prove that love for cycling truly knows no age and no boundaries. So let's meet our guest for today, representing the Trailblazers. Kilala natin mga OG, ang mag-asawang hindi lang basta nagbabay, kundi ginagawang misyon ito sa buhay nila. Sila ang OG ng kalsada. Most likely, baka naabutan pa nila yung mga panahon ng mga bakal frame pa noon at manual pa ang bawat lipat ng gear. Sila ang founders ng Bicycle Friendly Philippines, more than 25 years. Imagine niyo, 25 years. Parang hataw pa jack lang, 25 years na nilang ginagamit ang bisikleta bilang pangunahing transportation. Mula sa pagko-commute hanggang sa pag-build ng community, ipinapakita nila na ang sikreto ng years of happy marriage ay ang pagpedal ng sabay sa gitna ng anumang pagsubok sa daan. So, welcome to the show, the legendary Rosar and Karen Crisostomo. Greet po tayo ng Hello. konti, mga ma'am at sir. Yan. On the other side of the breakaway, we have the new wave. They represent the modern era of cycling. So, syempre, tech-savvy yan, adventurous, and bringing fresh energy to the local trails. They show us how the younger generation is keeping the passion alive in the world of social media and high-tech gear. Si AJ ay official ng Kapadyak Central and her partner, si Queenie Dayan, aka Konsehala, yung presidente ng Kapadyak Central sa Taiwan. They are OFW cycling couple based sa Taiwan nga, and then dedicated the building local cycling community together, organizing Ride for a Cause, parang hatong padyak lang where the funds for race are given to the members or fellow kababayas. Very interesting. And then our affected illness and calamities disasters. So bati muna tayo, Sir AJ saka Ma'am Queenie. Say hi sa ating mga members at saka viewers ng Hataw Padyak. So ready na ba kayo sa ating breakaway? At ready na ba kayo mag-share ng inyong moments and love story? On wheels, syempre. Love story on wheels. Talaga naman. No? Parang ano lang, si DJ. DJ mo pa rin naririnig ko dati. Ewan ko na kung anong DJ ang inabutan nyo ngayon. Si DJ Chacha. Thank you very Hindi ko alam much. si Ma'am Karen, Sir kung sinong favorite DJ dati. Pero nonetheless, Wala kaming inabutan DJ eh. Hindi, meron. Kaya hindi ko na maalala yung mga name ng mga DJ. Pero of course, in behalf of Hataw Padyak, our sincerest appreciation po sa pag-share ng inyong time at saka moment. Alright, let's get the wheel turning. So doon tayo sa origin ng inyong istorya sa buhay. So medyo ano muna tayo, kilig moments. Paano ba kayo nagkakilala?
At sino ang unang nag-aya o nambudol sa kanino para magbisikleta? Was it a romantic first date? And then saka na napag-isipan magbisikleta o yung tipo bang napilitan lang nung una tapos na-inlove na rin sa pagpadyak. So, unahin natin ang Team Trailblazer. Ayun. Oo nga. Alam mo, ako muna ha. Yung first date namin, oh my gosh, napapagkakita na yung age, no? Anong petsa yun? June 12, 1986. Wow! We went out on our first date on bicycles. Inaya ako, we bike to the beach. Inaya mo siya, ma'am. Inaya Inaya. ni, Ah! no, tell the truth. Hold on, ha? He asked me, sabi niya, do you have a bicycle? I said, Oh! yes. I said, I have a bicycle. He said, okay, daanan kita, we'll go to the beach. Because You were in Pantay. yeah, this happened in Infanta. Ako, taga Quezon City, siya, taga Quezon Province. But my first job, right after college, was to teach English in Infanta, Quezon. And exactly, sorry, I made a mistake pa nga eh. We met pala on June 12. We went out on our first date, July 12. Yun. So exactly a month after we met each other, we went out on our first date and it was on bicycles. So Via basically, bike. ma'am, to answer the question is ibig sabihin, si Sir ang unang nagpakita ng motibo. Tama ba yung term? Oo. Aminin niya na bighani siya sa akin. Ako live po to. Oo. Nakikita ko siya padaan-daan dun sa harapan ng bahay namin na nakasuot lang ng shorts. Wow! Naka-shorts ka naman. Bakit naka-shorts ka ako? Ay, ang shorts ba nun ay talagang shorts tulad ngayon o yung short lang? Di pa naman. It was Pero dahil probinsya, bihira nang susuot, naglalakad nung naka-shorts too. Palda. Konserbatibo dun eh. very conservative kasi doon. But yun na nga, dahil, well, taga Manila eh, di ba? So, ganun na. That's Sige, how we babalikan pa natin yung iba pang mga aspect ng romantic details nyo. Pero it's very enlightening. Biro mo from isang taga Impanta, Quezon at isang taga Quezon City, nagkatagpo at ngayon nakatira sa Rizal. Di ba? Sige, pakinggan naman natin ang ating mga new wave of couple. Sige. Queenie and AJ, ano bang masasabi nyo sa origin ng yung story? Sino ba ang nagpasimulang magpakilig sa inyo? Si Sir ba? Si Sir AJ ba? Or si Ma'am Queenie ang nagpakita ng motibo para gamitin ang pagbibisikleta bilang leverage or pain? Sige. Go ahead po. Ayun po, bali sa social media po kami nagkakilala. Very bagets. Very bagets, ha? Talaga. Hindi naman to dating app. Sa TikTok po. TikTok. Opo, sa TikTok po. Actually, naghahanap po talaga ako ng AFAM noon. May kachat po ako na AFAM. Kaso napunta po ako sa Kapampangan. Wow, Kapampangan. Opo, May Kenny, Kapampangan ha? Saguli. So, ayun po. Chinat niya po ako sa TikTok. Tapos, nung chinek ko po yung profile niya sa TikTok, nakita ko po na, cyclist. Kasi nung una po, pag may mga nagchat-chat po sa akin, hindi ko talaga nire-replyan. And nung nakita ko po yung profile niya na cyclist po siya. Ang galing niya. Opo. Agad. Follow back po siya agad. Tapos nung una, chinat niya po kasi ako, ang cute ng bangs mo. Kasi po may bangs po. Hanggang dito po. Tapos, sabi ko po sa kanya, baka for content lang to ah. Ginanon ko po siya kasi marami po siyang followers sa TikTok. Tapos ayun. So, ibig sabihin pala, si Sir AJ pala ang nagpakita ng first step. Tama ba yun? First step. First move po. Ako po First move. So, bakit ka naman nagkaroon ng interest sa kanya para mag-first move? Siyempre, meron ka nakita kay ma'am.
May kamukha po siyang artista. Uy! Wow! Sino kamukhang artista? Sino kamukhang artista? Ano po? Si Janela Salvador po. Oo nga naman. May semblance, may semblance. Makes Lagi sense, niya po makes sense. sinasabi pero hindi ko po makita talaga. Masyadong maganda po yun. Love is Bagay, blind po bagay talaga. naman, konsehala, bagay. Well, anyway, very interesting. Pero ano lang ako, aside question lang, paano naman kayo nagkasama sa Taiwan? Kasi ano ba, paano ba yan? The love story begins in the Philippines and then brought in Taiwan? Hindi Paano ba po. story na? Dito na, ayun po, kaya po ako nag-TikTok nun kasi broken-hearted po ako nun. Oh. Opo. Tapos sabi ko, try ko na lang mag-vlog-vlog. Yun po yung ano ko talaga nung una. Hanggang sa nakilala ko nga po si AJ. Tapos, inad niya po ako hanggang sa inanap niyo po yung Facebook ko. Siguro natatakot po kasi siya na hindi ko na siya replyan. So you're both in Taiwan na that time? Opo, pero malayo po kami, yung lugar po namin dito sa Taiwan, magkalayo po. Parang LDR din po. Opo. Sa Hsinchu po ako, tapos siya po sa Central po. Ako po sa North. Siya naman po sa Central. Almost ano rin po, 150 km ang pag-ibig. Opo. 2 hours po yung biyahe sa train. Para po Very magkita. very interesting ang love story. Talagang magkaibang genre talaga. Pati yung approach ng first move ay iba. Opo. Ibang-iba Tapos din. ang ano lang po doon, kasi hindi po talaga ako nag-entertain basta-basta. Tapos pinag-pray ko din po kasi kay Lord no na, Lord, ano po ba yung ano niya sa akin? Parang basta pinagdasal ko po May na divine intervention, ha? po ganyan. Tapos nung nakita ko po yung ano niya, inad niya po ako sa Facebook. Nakita ko po, may mutual friend po kami. Tapos yung mutual friends po namin sa Facebook, dati ko pong nakasama sa simbahan. So, ayun. Tapos sabi ko, siguro ito na yung gift sa akin ni Don Bosco. Ito na siguro yung magre-redirect sa akin. Ayun po yung na-feel ko. Kaya po hanggang sa nagkatuloy-tuloyan po yung chats namin hanggang sa Naging tayo na. naging kami po. Ayun Pero po. magkalayo kayo ng work supposed to be before. Pero ngayon, magkasama kayo or gano'n pa din? Dahil same pa rin po, magkalayo pa rin po kami. Oh, okay. So you just came together to meet May today. may apartment po ako dito sa Hsinchu po. Tapos nagpunta lang po siya dito. Well, thank you very much for getting along today or tonight para sa ating breakaway. So next question tayo. So ito yung one word challenge natin. So sa bawat couple, if you could describe your feeling kapag magkasama kayong pumapadyak in just one word. Ano yun? And explain very briefly. So ano muna? So kanina si Trailblazer, ngayon naman New Wave muna tayo. Sige, ano masasabi ng ating New Wave? One word to describe your moments together. And then Freedom. why? Freedom. Opo. Freedom. Sige. Bakit freedom, ma'am? Kasi po pag magkasama po kaming pumapadyak, ano po, feeling po namin malaya po kami. Tapos tahimik. Yung kaming dalawa lang po, tapos kaming dalawa pumapadyak, kalsada, gano'n. Nawawala po yung mga problema din po. Nature. Nawawala bang Nature. stress? Opo. How stressful ba ang pagiging OFW sa Taiwan? Opo. Puro trabaho. Oh. Trabaho. Iwas homesick din po. Pagka Okay. napag-book kami. Need company. Sige, si Ma'am Karen naman saka si Sir Rosar. One word po to explain Ikaw ako. your moment together and then explain lang briefly bakit po yun ang inyong nagamit na word. Magkaiba kami. Yung unang pumasok sa isip ko, yung gutom. Gutom? Bisikleta kami, gutom. Ah. Kasi ang unang itinatanong ko sa kanya, saan tayo kakain? Talaga. But we are Yummy, yummy. we agree na kung one word, masaya. Happy. Yeah. Pero totoo yan sa pagbibisikleta. Pagka kami nagbibisikleta, after ng ride namin, ang susunod na tanong sa akin ng mga kasama ko, Sir, saan tayo kakain? Yun. Kaya minsan sinasabi yung pagbibisikleta hindi nakakapayat Kasi after magbibisikleta, hanap mo pagkain agad Anyway, parang budol daw pagbibisikleta in terms of exercise
Well, this is very nice. So, at least we have already given a context doon sa how does the two couples are relatable to each other. So, doon naman tayo sa konti sa sa evolution ng ating ride. So, medyo curious din kami, no? Syempre, meron tayong era gap na tinatawag o yung generation vibe. Kasi aminin natin, pagbisikleta noong 80s, 90s ay medyo malayo sa nakikita natin sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook. So doon muna sa ating mga trailblazer. So can you describe sa amin ng golden days ng cycling nyo? Or the silver pa lang kasi 25 years no? During those early days ba ninyo, uso na ba ang naka-full cycling kit? O yung tipong t-shirt at saka yung mga garterized na short lang muna and then sapatos o kaya diswelas pa lang ba ginagamit or ano bang natin o solve na tayo doon. So gaano ba kahirap ang maghanap ng pyesa before parang mga ganun at totoo ba na mas intimatic yung ating mga samahan doon kaysa dahil wala naman GPS kahit saan lang tayo magpunta bahala na, di ba? Kung saan lang tayo dalhin. Sige po, ano po bang masasabi ng ating trailblazer, si Ma'am Karen at saka si Sir Rosar? A statement of comparison lang siguro, experience lang, yung generation noon, yung early days, tapos sa inyo, ngayon naman, ano pong masasabi ninyo? Well, nung nagsimula ako, bike to work kasi ako Bike to work. 1994, mga ganun. At malapit lang yung pinapasukan ko. So nakabisikleta lang ako. And primarily kasi to avoid traffic. Mga 3 kilometro, mabilis lang yun. And wala akong sinusuot na mga cycling kits kasi nakasuot na ako ng pangpasok. Polo shirt, pantalon, gano'n. Pagdating ko sa opisina, nagpupunas-punas lang ako, gano'n. So nung panahon namin, bihira pa yung cycling kits. Nagkakaroon kami ng jersey dahil sumasali kami sa yung mga community rides. Pagka nagrehistro ka, may kasamang jersey. So yun lang. Pero yung bibili ako nung cycling kit na kompleto na alam mo yun, wala. Ni cycling shoes nga, wala ako nun. Helmet lang meron. So, kumaga, parang talagang si Rosar, original OG na bike to work in bike commuter, no? If ever may makita tayo na naka-cycling kit, usually talagang mga recreational cyclists yan. I mean, halata mo ang the distinction of a bike commuter versus a recreational biker. Kasi recreational, naka-kit sila, lycra. Yun. Yung bike commuter, makita mo, very very casual. Kung ano yung suit na patrabaho, yun talaga suit nila. Naka-leather shoes pa ako. Lakas makasira ng pedalyo, leather shoe. Ang iniisip mo pa yung pedala, hindi yung sapatos. Siyempre, nagbibisikleta. Yung sapatos talaga madaling makasira pagka siyempre. Alam natin matutulis Pero it's very nice. Inaangkas ko pa yung anak ko papuntang eskwela sa bisikleta. So ganun lang kami. Hindi kami masyadong recreational. Oo. Ano po bang first bike nyo, if I may ask? Bakal na minana ko lang sa sister-in-law ko, kapatid niya. Bakal na MTB ang frame. Your first time, but even the bike that we used in Infanta was a 20 each. Nag-date kami. Ang bisikleta ko nun parang bisikleta ng lolo ko yun na pinaparentahan niya nung buhay pa siya. Nakita ko sa trahe na maliit, 20 ang size ng gulong. Tapos yung frame niya parang Schwinn. Yung BMX po ba ito? Hindi BMX. Schwinn nga yung style o pag ganon. Hindi siya BMX. So inayos ko lang. Yun yung bisikleta ko. Nang nag-date kami. Oo. Ako naman ang gamit kong bike noon. Yung galing Patria. Patria bike. That was the brand, yeah. And it belonged to my older siblings. So in other words,
I learned to use that bicycle when I was a kid. Pero ginamit ko, it was big for me at that time, no? Pero yun din ang ginamit ko kasi dala-dala ng may brother ako na nag-work din sa Infanta. So, eksaktong dala niya yung bike doon. Kaya nagkaroon ako ng bike sa Infanta for that date. Yung bike niya is yung Machari type. Yung Step step-through, single speed, pero kami single speed. Wala pang mga gears. Wala pang gearing. Wala pa. Sige, Tsaka, thank you. ano ba? Handbrake ba na yun? Or Pero ano? ngayon, ano nang gamit nyo ngayon before I go to doon sa ating mga new way? Ngayon, ano nang gamit ninyong dalawa? Dahil matanda na kami, We recently switched to an electric bike. Okay. Fido T1 yung gamit ko. Ako, Fido L3 Plus. I think yun yung nakita ko sa Pop Cycle no? Yeah. Pop Psycho. Very nice. Yeah. Sige, thank you very much. So, babalikan pa natin yung iba pang detalye. For our new wave, sa panahon nyo naman, wow, panahon nyo, 20s, ano? Sa panahon nyo naman ngayon, everything is high-tech, syempre. Sa panahon, makikinatin ako ng konti kasi nasa gitna ako eh. Sa panahon natin naman ngayon, everything is high-tech and fast-paced. Paano nyo nahanap ang passion ninyo sa gitna ng mga carbon frames, aerodynamic gears, at lalo na yung mga, may Strava pa ngayon, di ba? Strava. Does it add pressure na kailangan bang laging kailangan pang Instagrammable or aesthetic ang mga photos natin? Or kailangan meron tayong mga personal record through Strava nga at saka yung bawat ride? Nakatulong ba itong modern tech para mas lalo pa kayo ma-motivate sa pag-explore ng mga bagong trails na nakikita nyo lang sa social media before? How do you balance the tech and with the actual passion of riding? So, ako po. Ikaw muna. Dati po, hindi ko po talaga alam yung mga Strava, ganun. Tapos, nung bago pa lang po ako, hindi ko pa po alamin. Basta pag niyayaya po ako ni AJ magbike, ang gusto ko lang, uy, pipicturean mo ko dun Gandahan mo yung picture Ayun po yung inaano ko. Tapos nung tinuruan niya po ako sa Strava, makikita mo dyan kung ilang kilometers. Makikita mo yung ano dyan. Tapos ini-screenshot ko po yun, pinopost ko sa Facebook. Tapos parang nakakatawa, grabe kaya ko to, 50 kilometers. Tapos makikita niyo po yung mga, di ba? Yung mga napuntahan yung lugar. Tapos hanggang po sa, eventually po, habang sumasama ko kay AD sa mga cycling community dito sa Taiwan, nakita ko po na meron din, bukod po sa nag-group ride sila, meron din po Ride for Ako, so charity dito sa Taiwan. Hanggang sa naano ko po na, may sorry, kinakabahan ako. May mga group of cyclists dito sa North Taiwan at saka dito sa South Taiwan. Bakit sa Central? Meron din naman pero hindi siya ganun kaano. Kumbaga watak-watak po. Tapos hanggang sa dun ko na po na what if magbuo tayo ng cycling community dito sa Central Taiwan. Tapos sa Central Taiwan po kasi merong seven groups. 7 groups po yung under sa yung hawak ko po ngayon. Tapos hanggang sa nag-invite po ako. Kung dati po na yung sa picture lang, yung sa mga napupuntahan po naming lugar na pinopost ko na picture or reels, hanggang sa mga sumunod na post ko po, nag-i-invite na po ako na tara, ride for ako tayo dito, kaya meet and greet tayo dito sa Central Taiwan, kita-kita tayo, ganun. Hanggang sa mga sumunod po na na post ko, yun nga. Nakabuo po kami ng group dito sa Central Taiwan, which is Kapajak Central po, community po. Hindi na po siya basta grupo, isa na po siyang community dito sa Central. Meron din po kami, siguro po nasa 100 plus po yung mga Filipino cyclists dito. Sa Central Pilipino dyan, Opo. Bukod pa po yung sa North and South. Sa North po kasi meron din po kaming PC City. Bali, 4 na groups po dito sa Taiwan. Yung sa PC City po, tapos Kapajak North. Marami rin po sila, nasa 100 cyclists din po, Filipino cyclists. Bukod pa po yung nasa South. So, ayun po. Naano ko po na hindi man ako malakas sa ahon, at least, yung passion ko po ay makapag-lead po sa group namin at makapagbigay tulong sa mga kababayan dito sa Taiwan at saka sa Pinas din po. Sige. Sir AJ. Ano ba yun, yung tech? Kamusta naman? Kamusta ang era ng new wave?
Nag-start ako sa pandemic era na yun. Talaga, 2020s. Ano yun, sir? Ano kasi ako yung parang competitive type ako ng cyclist. Nasali ako sa mga races. Yan. Talaga. Nagte-training hanggang sa nakakuha ko ng amateur team sa Pilipinas. May mga tour din ako sinasalihan, sir, noon. Nung Dito kapayatan din pa naman, ba? dito din po sa Taiwan, naglalaro din po siya. At so ano talaga yung ko, sir? Parang tawag. Yung racer type ako ng cyclist. So I do believe naka-road bike ka. Kayo pareho. Road bike. Tapos di ba may coach ka dati sa Yun, Pinas? nagka-coach din po ako Pero- dyan sa Pilipinas. Talaga. Pero I have three, before you proceed, I have three out of curiosity question. Una, I cannot imagine, ano bang itsura ng cycling place dyan sa Taiwan? Meron ba silang bicycle lane? Or problemado rin sila katulad ng Pilipinas? Dahil nga napakasikip ng lugar. So yun muna siguro. Tapos paalam pa ako. May dalawa pa akong question na interesting eh. So, dito sa Taiwan, sir, grabe. Ang layo ng ang layo ng makikita mo sa Pinas, talaga. Dito sa Taiwan, talagang nagki-care yung Government. government sa mga, mas priority nila yung cyclist dito, sir. Kasi bawat city na puntahan mo dito, May meron talaga silang nakalaan na bicycle lanes. Yung bicycle lanes nila dito, siya, parang sa Pinas, yung two-way siya, may lane siya. Tapos maluwag. Malapad yun. Malapad, Malapad sir. yun, ibig sabihin. Kasi bibihira din sa Pilipinas ang may two-way na bicycle lane eh. Ang kagandahan pa dito, sir, pag nasa highway ka naman, meron ka din may lane ka din for cycling. Yung mga sasakyan dito, hindi sila mainit yung ulo. Walang Hindi ka basina. bubusinahan kapag mabagal ka. Wala pong ganun. Ano pa, sir? Pag-cheer ka nila. Sabihin nila, Jayo! Jayo. Yung Jayo kasi dito. Talaga. Sabihin. Oo. Ano yung sabihin ng Jayo? Ayun, Pang go. cheer po. Parang- Cheer sila, go, go, go. Ganun Go, go, go. po. Ganun siya. Talaga, Jayo. Mm. Pero yung pangalawang question ko, sabi kasi ni Ma'am Queenie kanina, nung una, very interested siya sa kailangan maganda yung Instagrammable yung kanyang picture. So, paano ba yun? Ibig sabihin, pagka tinignan ba namin yung profile yung dalawa or profile ni Ma'am is, pagka maganda yung picture, ikaw ang may kuha ba doon? Tapos pagka pangit, kuha naman niya sa'yo. Parang gano'n na nga po, sir. Normal normal na ganun. Ayun, Magagalit pagka hindi maganda yung picture niya. Ulitin, hindi po kami naalis sa lugar hanggat hindi po Actually po, simula po nung nagbabay kami, tapos bumili po ako ng drone, tapos ng, ano yun, yung pang Insta, 360. 360. Ang dami ko pong binili ng mga pang-camera kasi nga po gusto ko po na mabibidyohan po lahat ng mga, namin, mapupuntahan at adventures po. Which is the advantage ng new gen ngayon dahil sa dami ng mga gadgets to capture all the memories. Kaya balikan ko si Ma'am Karen saka si Sir Rosar. Ano bang inabutan natin? May film pa, Ma'am at saka Sir? Audio po tayo, audio. Ay, nakamute po tayo, Ma'am. Sorry, nag-mute kami kasi the dog was barking. We were talking about Strava earlier, no? Nung time namin, and I think it still exists sa Manao, yung may cyclo-computer. Or Cat eye. cat eye na you attach Ay, it. Belo. Maliit lang. Yeah, we used to Let lang. have that. But now, because you have Strava or you can record on your phone, so ako si Miss Strava. Kasi gustong-gusto kong malaman yung bilis ko, yung layo ko, yung mga ganun, no? Ako wala akong hilig sa ganyan. Kasi chill rider siya. Ako kasi gusto ko talaga, to, I like to beat my my personal, I like, I want to know how fast I can go. Kasi like I work in Pasig, that's 20 kilometers. This is before I was using an electric bike. We just recently started. So naka-manual bike talaga kami. Gusto kong pakita rin kasi sa ibang tao na, if you use your bicycle, you can get to your destination in 1 hour or even faster than kung nakakotse.
So kaya ako nagsustrava. At like Queenie, I would also take a screenshot. Oh, Siyempre, bragging rights mo yan eh. Alayo ka eh. Ako wala akong hilig sa mga ganyan, kaya siya na lang palagi. Nagpo-post pati siya. Ako, hindi ako nagpo-post. Siya Pero ang that's totoo. pero that's the adaptation of the current trend na. Pero prior to that era, prior to this tech-savvy era, anong mechanism natin to capture the moments? Yung uso yung tinatawag na kodakan. Totoo. Then, di ba meron Kodak pa. digital camera na? Oh, digital. Yes. Oh, Yes. meron na. Meron Pero na. yung ibang camera kasi ng cellphone may hihina pa eh. Ngayon lang nag-improve na rin eh. Oo, tama. Saka wala pang Insta 360. Wala pa. PGA pa yung camera ng phone nun eh. Oo. At saka meron tama ka yung digital camera. Yeah. Dala-dala pa niya eh. Tapos you have to take out the card, SD card. SD card, and then if you want to upload. Wala pang Bluetooth. Oo. sana may kayo. So ibang-iba na talaga ngayon with all the recent technology. And social media platforms, it really makes everything easier. Pero ako if I may share lang din. Although ako ay inabutan ko din yung film type at Digicam at saka ngayon, syempre, yung current trend. Ang takeaway ko siguro sa ganyang moment is that yung time kasi na alam natin na yung mga film at saka yung mga storage is limited pa, konting kuha mo lang napupuno na. Talagang maingat tayo sa pagkuha ng moment di ba? Ngayon, unli kahit konting uy, blurred. Burahin mo yan. Kailangan malinaw. Pangit ang post ko, pangit ang ngiti ko, di ba? Ngayon ang advantage no? In terms of capturing moments. Okay. So solid na solid ang mga kwento ng ating mga couples, Pero alam natin na sa cycling hindi lang puso ang kailangan eh. Kailangan din ng tamang gear. So welcome back sa segment 2. Malaki ang pinagbago talaga ng mga pyesa, hearing from them at saka ng mga gadgets through the years. So let's talk about naman yung mga tools of the trade. So sige, ito naman ang ating mga questions para sa ating mga power couple. So pag-usapan natin ang bike of choice. So although kanina napahapyawan na natin. So yung bike of choice sa Trailblazers, ano ang pinagkakatiwalaan yung gear at saka kumbaga anong pinagkakatiwalaan yung siguro bike brands, pero hindi naman tayo siguro yung more generic term siguro kasi baka sabihin nagpo-promote tayo ng ibang and then sa new wave ano ang must have ninyong tech or gadgets ngayong ngayong era na to. Sige, sa ating munang Trailblazer, si Ma'am Karen at saka si Sir Rosar. I'll start na. You're right. We were never brand conscious. Never kami brand conscious kasi una-una kasi talagang we were promoting the bicycle as a mode of transportation. So, syempre iniisip namin, baka sabihin nila, kaya kami nakakalayo or kaya kami nakakapadyak dahil magara ang bisikleta namin. So, we were never into brands. But if you're going to ask me about my choice of bicycle or matagal kasi ako nag-commuter bike. When I say commuter or hybrid, it was like a road bike pero flat bar pero meron akong 3-chain ring. Pero even then, kahit 3-chain ring, yung pinakamaliit ko was still malaki eh. Yung granny gear ko, ang laki pa rin eh. Pero I used that for the longest time, mga more than, hindi ako yung maarte sa bisikleta. Basta dalawang gulong at it gets me from point A to point B. I'm good with that, no? So for the longest time, commuter bike or hybrid bike ang gamit ko. How about Yeah, you? that's right. Yung mga unang bisikleta namin, ganun talaga, walang brand. Pupunta ako sa Quiapo, binibili ko yung pinakamura na alloy frame. Yun lang, alloy frame. Yun ang importante sa akin para medyo magaan. Pero yung brands, wala. It's beyond our budget eh. Kaya hindi mo mapili. Ito na ha, pero you notice,
unang mga bisikleta. So Rosar was the first to really get into cycling before me. And there was a time when we owned 19 bicycles. 19, yes. Ganito pa yan. Dahil pag nag-upgrade siya, yung pyesa, magbubuo na naman siya ng isa pang bisikleta. So pag Pero- may... Go ahead. Pero mga mura lang yung mga binibili ko, murang murang frame, murang parts. Oo. Pero umabot nga ng gano'n, 19. So minsan yung mga +1+1. So meron kang folding, meron kang MTB, meron kang road bike. So may hybrid. So pero yun na nga, puro mga Yeah. ang tawag doon, generic. So hindi nyo na namalayan from one bicycle, umabot ng 19. Well, unang-una, magaling ito. Ah, Diba? Pag minsan lilingon akong gano'n sa taas. Bakit ganito sa taas? Kasi hindi siya mahilig. Mapansin mo, wala kami mga nakasabit na artwork. Pero pag may nakasabit, puro mga bisikleta. So minsan nakatingala akong gano'n. Sabi ko, parang that's new. So sagot siya, no, tagal na niyan. Hindi mo lang nakikita. Hindi mo lang nakikita. Magaling ito. Magaling. So yung mga +1, naging +2, +3, +4, ganon. So, tsaka, I guess it's worth it because the bikes naman would go to our children. Kasi nag-bike to school din sila. And then if ever meron din yung mga community rides, pag walang may bisikleta, yun, nakakapagpahiram kami ng bisikleta. Tsaka tapos yun na nga, nung nilipat naman din namin sa probinsya, when the cousins or mga pamangkin, maraming nakakagamit ng, Yeah. nakaka-group ride kami as a family or sa clan. sige. Nakita ko kanina si Ma'am Queenie sa Sir AJ tumatawa tungkol dun sa presyo ng pyesa mura lang daw eh. Pakinggan natin reaction niyo dun sa kwento nila Mama Karen at saka Sir Rosar. Pero bukod dat ano pa ang inyong must have na tech gadget ngayon? Anong gear ang inyong laging hindi maiiwanan? Ay, kami na. Sabi ko. Kayo na. Natatawa ako sa story ni Mami. Kasi sabi ko kay Ian, baka sa susunod ganun na din siya. Pag may bahay na kami. Baka pagtingin ko sa taas, may nakasabit na rin na bike. Nakakakuha ng technique May kay... technique kay Master. So, Ilan ayun ba po. bike nyo ngayon? Bago tayo magtuloy, ilan ba bike nyo ngayon? Ano po, tagita lang po kami. Hindi pa naman kayo umabot sa 19. Hindi pa naman po. Ako tatlo pa lang naman, ako tatlo. Before po yung gamit ko na bike, mountain bike po, sa papa niya po. Kasi si Tito po dati, nandito din po sa Taiwan. Kawork niya din po yung papa niya dati. So, yun po yung gamit ko dati, mountain bike. Hanggang sa binilahan niya po ako ng road bike. Ayun po. Ayun na po yung gamit ko ngayon. Tapos sa ano naman po, must have. Lagi po akong, ayun po, yung mga protective gears po or mga yun po yung inaano ko din sa mga kagrupo ko na dapat kapag magbabike tayo, dapat naka-helmet kasi nagre-ride for akos tayo. Dapat sa atin pa lang, nag-uumpisa yung safety. Kasi baka sa susunod, nag-ride for akos ka nga nang walang helmet, baka sa susunod ikaw na yung ipag-ride for akos natin. Ayun po yung sinasabi ko sa kanila. Wag naman, kaya dapat po talaga mayroong mga protective gears po na Kasi eto po. Hindi mo pakali sa sa bike po to. Yung akin naman, sir, must have ko yung computer, yung GPS. Yan. Hindi ako makapag-bike nang walang GPS ngayon. Kasi nga, gusto ko nakikita ko yung speed ko, yung KM ko, yung oras. Yun, yung halos mga data ko. Yan po, yung niya po ngayon. Kumbaga modern na talaga. Pero I'll take that ganung perspective. Ako naman, kung ikaw gusto mo yung gear mo lagi at saka yung to measure your speed. Ako tinanggal ko yung speedometer ko sa bike. Kasi pagka nag-ride kami ng mga kasama ko, nakikita ko kung gaano ako kabagal sa nakikita ko gaano kabagal. Sabi ko, ayoko nang makita. Kaya tinanggal ko na lang siya. Pero nonetheless, very interesting talagang yung distinction. Pero yung moment, ako gusto kong kunin yung para at least ma-take note din ng ating mga viewers saka ng ating mga kapwa kapadyak. As a leader sa isang cycling community,
we really need to lead by example. No? So yung pagsusuot ng gear, yung safe moments talaga dapat yun ang una nating kinukonsider. Tama yung ina-advocate ni Ma'am Queenie sa kanyang mga members. So doon tayo sa question number 2. So ano bang ano nyo? Although alam ko may mga kanya-kanya na kayong pleasure ngayon. Pero on a personal note, ano ba ang tingin nyo sa, ano ba ang prepare nyo or tingin niyo sa group rides? Or yung kayong dalawa lang talaga na bumabiyahe as a couple? Ano bang mga pagkakataon nyo na gusto nyo mag-group ride? Ano bang pagkakataon na gusto nyo tayo na lang, ayaw na natin muna magsama ng iba? So unahin natin yung ating from Taiwan na couple. Sige, kayo naman po muna. Sa amin po, mas prefer po namin mag-bike sa group ride. Kasi nga po, pag nagbabike po kami, matik po, meron na po kaming inaano na ride for a cause. Yun po yung Mas okay din po sa akin na mas maraming kasama. Kasi mas nalilibang po. At saka po, kwentuhan, ganun po. Tsaka gusto ko po pag nag-group ride kami, kasama ko po si AJ. Kasi tinutulak niya po ako. Ayun. May ano pala eh. Time po na kasama ko sila, yung ibang mga ka-group member ko po, kasama ko po sila. Kaso inaantay lang po nila ako. Walang nagtutulak. Hindi mo katulad na kapag kasama ko po si AJ, na nasa likod ko po siya. Tinutulak niya po ako, tinutulungan niya po kung makaahon. Ikaw, ano mas prefer mo? Group ride din. Kung saan ka masaya. Supportive. Kung saan ka masaya. Sabi nga ng isang sa di ba ko ba narinig yun? The secret for a happy couple or happy marriage is to ensure, number 1, to make your wife or your partner happy. Pagka daw number 2, dalawa lang daw yun eh. Number 2, to ensure na happy siya, yung girl or yung partner, go back to number 1. Kasi sure daw, yung babae pa rin ang masusunod. Totoo yan. Totoo. Ako, may nag-second demotion niya. Sige po. Sir Ma'am Karen, Sir Rosar naman. So, what do you prepare? Ano ba ang madalas yung gawin na lang? Group rides or couple ride? I think it depends on the situation. But for the most part, we're always together. Unang-una, si Rosar ang GPS ko. I have a very, very poor sense of direction. Pangalawa, siya din ang toolkit ko. Kasi ang dagi kong dati, especially before, I'll make sure I have my lipstick, my powder, pero yung tools sa kanya. So, but in terms of let's say, because we're bike commuters, and one of the reasons, mababalik lang tayo ng konti, kung bakit ako naengganyo magbike, kasi like, I used to drive. And then pag sinabi kong, Rosar, kailangan ko mag-grocery. Sasabihin niya, samahan kita, pero magbike tayo. Sasabi ko, grocery. Sabi niya, kaya natin yan. We can wear a backpack, put a bag. Ako, because I want his company. Payag ako. I'll say, okay, sige, bike. Okay, I can do it. So kahit mabigat, di ako nagpapalita na mabigat ang dala ko. Kasi kaya ko to. But that's how it started. That's how we started doing things together, because I realized na if I want to have him with me, we have to be on our bicycles. So kaya kaming mas madalas we're together. We do things as a couple. But when we do our century rides, syempre it's nice to be in a group. So when we bike to Baguio, we're in a group. We bike to Bicol, we were in a group. So we do two things, pagka kaya parang everyday sa date niya. If you still remember yung organized rides ng CCAD, yung century rides sila, as every year, every February, I think, we used to join that. Group ride kami, pero
Siyempre kami dalawa palagi magkasama kasi kanya-kanyang banat yun eh. Tsaka madalas ako lang, very few women back then. Ang konti ng babae. Kaya ang galing nga si Queenie. Buti, mga True kababaihan, yan. Totoo yan, dumadami na. Totoo yan. Kami, although we have a notable number of women or female members, but again, medyo kulang pa rin for me. Kaya nga kahit namin every now and then. Actually, for March, our edition for the breakaway is women naman ang mga i-interviewin namin na ano. So to further promote na ang pagbibisikleta knows no gender, no? So Yes. equal tayo doon. I'm a co-moderator of Pinay Bike Commuter Community. Of Really? PBCC, yes. So, na rin, it's so nice to see that the community is growing. Growing. And in our group, no, may mga more than 8,000 members na rin. And that's nationwide, no. So, maganda dumadami ang kababaihan na nagbabike. Queenie, sali ka doon. I mean, if you're not yet a member, you can join. It's a Facebook page, pero Thank you po. it's an all women, a safe space for women. That's nice. At least mas maraming platform, mas maraming matututunan, mas maraming may empower ang mga cycling enthusiasts. Hindi lang yung mga existing na bikers, pati yung mga interested. So we go down to the last question for this segment. So ito naman matter of payo, no? So two separate question. So para sa ating trailblazer, ano ba ang may papayo yung old school habit na dapat matutunan ng mga kabataang siklista or mga kabataan na gustong magbike ngayon? And then for our new wave ng mga cyclists kala Queenie at saka kay AJ, ano naman ang modern tip na pwede niyong i-apply or sabihin sa ating mga veterano sa pagbibisikleta para mas manatiling fresh ang ride? Sige, unahin natin muna siguro sila Sir at saka sila Ma'am Karen at saka Rosar. Siguro it's old school, but I think it still stands today. Safety first. Always remember to that to keep in mind your safety. Na wag yung bara-bara. Ano yun? I think it also helps, like from experience, to have a bike buddy. Yung words of wisdom, bike, or let people know kung saan ka pupunta para alam ng tao na, because you're right now sa Pilipinas, hindi kagaya ng sa where you are in Taiwan, no, na hindi pa rin masyadong safe ang ating mga kalsada. So magandang talagang remember to be alert and to always be safe when you ride, to be careful kasi minsan no matter how careful you are, yung mga tao din naman sa kapaligiran hindi din naman ganon. So kailangan at least alam din ng tao kung nasaan kayo. Meron ka din na binanggit kanina. Ano yun? Kung ano yung ating mga words of wisdom na have a purpose. Yeah, yeah. To sustain kasi biking, like in my case, to sustain what sustained me in my biking is the biking with purpose. So halimbawa, ang isang pwede yung may advocacy ka, meron kang ipinaglalaban kasi sa tingin ko kung wala ako noon, hihinto na akong magbisikleta eh. Pero dahil meron akong ipinaglalaban, meron akong nagbibigay inspirasyon sa akin, itinutuloy ko pa rin yung pagbibisikleta kahit na maraming sagabal sa pagbibisikleta. Ganon. So, if the young, and I've seen many of them, they are into biking because they're not only
that they enjoy it, but they know that there's something that that they're doing good for, not only for themselves but for other people, for the environment, for their health, for traffic congestion, all things like that. Uh, so yun lang. Second, if somebody's going to ask me, what's the best bike, if they want to learn how to bike and what's the best bike, sabihin ko siguro, yung kung ano yung kung meron ka na, yun na yung best bike para sa iyo. Yung meron ka na, sakyan mo na lang. And then mag-enjoy ka sa pagbibisikleta. Yun lang. Kung wala pa, di tingin-tingin ka. Ang problema kasi, well, it's not really a problem, but there are too many bikes now to choose from. Noon, wala pa yung gravel bike eh. Ngayon, may gravel bike na. Parami ng parami yung pagpipilian mo ng bisikleta, and it becomes more difficult to choose kasi nga ang dami mo na pagpipilian. Noong una, hindi pa uso yung fixed gear. Ngayon, uso sa mga kabataan, fixed gear. So yun lang. Siguro, just to add on, regarding about choosing a bicycle also, you have to choose a bicycle that you're comfortable with using. Kasi kahit anong gara ng bisikleta or kahit anong if it's an expensive bicycle, but if you're not comfortable, it's baliwala din. Hindi mo din naman, baka in the end, baka bibitaw ka sa pagbibisikleta kasi hindi ka komportable. So ang importante talaga is, choose a bicycle that you're comfortable, will make you want to bike. Kasi dahil komportable ka, it will help you go the distance. And parang siguro, just to reiterate what he said, kasi meron din kaming nakikita mga kabataan because there's, they just get into it for maybe recreation, but, and then, or it becomes like a fad para sa kanila. But because nga, if you have a purpose and you stick to that purpose, it will encourage you to keep going. Gaya nga nang nangyari siguro sa amin na worst year because meron kaming pinaganapan. So find a purpose. I'll take that mga key takeaways, magaganda yung key takeaways ng ating trailblazer couple basically number one, sinabi ni Sir Rosario yung mainam para magkatuloy-tuloy ang pagbibisikleta, yung hilig sa pagbibisikleta, magkaroon ng motivation, di ba? Magkaroon ng purpose, I think we are all as a group, in each and every group, nandiyan yun, yung motivation. And then hindi na nga yung hindi na yung mahal o mura yung bisikleta, as long as it is convenient, di ba? As it is And comfortable. comfortable. Tama yan. So that's the takeaway ng ating Trailblazer group. O sige, sana naman sa ating new wave ng ating mga cyclists, ano bang may papayo nyo sa ating mga Trailblazer? So, actually dito po sa Taiwan, yung sa base po sa nakikita ko at sinasabi ng mga newbies po, dito po active din kahit po mga may edad na, active din po sila sa cycling, running, ganun po. Tapos kung titignan nyo po sila, mas maano po yung endurance nila, tsaka mas malakas po sila. Kahit po kami po kasabayan po namin, mas mga naano po sila, mas malakas po sila sa ahon, sa di ba? Mas maano po sila. So yung ma-advise ko lang po, okay. Ma-advise ko lang po, siguro yung yung recovery matters. Ayun po. Kasi base po sa nakikita ko dito sa mga Taiwanese na may edad na mga veterans na po sa pagbabike talaga. Yung yun nga yung sa recovery matters, yung proper stretching, tapos yung sa hydration po, proper nutrition, at saka po sa yung, ang tawag dito? Yung sa, sorry na, yung sa proper condition po, tsaka sa preparation din po sa pagra-ride. Ayun po. Yung meron po silang mga GPS, ganun. Parang ako yung kailangan ng stretching. So, hindi ko. Stretch nga kami, Ayun lang din naman. Sige, Sir AJ, anong may dadagdag mo pa? Yung lang, sir, yung road courtesy lang, respect
sa motorista, sa pedestrian, para makuha din natin yung respect nila. Siyempre, ganun. Mga stoplight, ano pa. Mutual respect. Tama dito, may mga ibang siklista na hindi nakakakilala ng stop sign eh. Pagka orange daw kasi ang akala nila bilisan daw pagka orange. Bilisan pa. Pwede pa. Hindi mag-standby for to stop eh. Anyway, so very nice yung discussion natin for this segment. Okay, so ang galing ng ating discussion. It's tama-tama yung mga message, It's not about the bike. It's about the rides at saka yung mga rider na kasama. So let's go deeper. So alam natin every ride has a story and every couple has a milestone. So balikan natin tayo dun sa milestone and memories. So balik tayo dun sa mga breakaway moments natin. So first question natin for this segment, share naman kayo ng inyong epic ride. Ano ba ang epic ride nyo? Yung ride na hindi ninyo makakalimutan dahil iba sa view o dahil sa sobrang hirap ng ahon, no? Ano bang mga memories yun? Saan ba yung lugar na yun? Saka more or less, kailan ba yun? Sige, una muna ang ating Team Trailblazer. Ang dami naming mga memorable rides. Ang hirap pumili. Ang hirap pumili. Siguro, if we're going to narrow it down, there's one, I'm not sure if you're familiar with Marilake. So, Marikina. Yung Marikina Infanta Road. So, ginawa namin yon na wala pang mga tulay. So, kasi now there are 4 bridges. At that time, when we biked it, and that was in 2011, 2008. It wasn't paved. There's 37 kilometers na unpaved pa. Naka-road bike kami. So, we were 12 in a group. We were 12 kami na kasama, anak namin, kasama din namin. So when we bike, that was very, very memorable kasi talagang, bababa ka talaga dahil wala pa nga mga tulay, bababa ka, aakyat ka, you have to either get off your bike, and dig your heels in kasi kahit nakapreno ka, you're going. Hindi humihinto. Hindi humihinto. So that was one, very memorable sa amin. Inabot na kami ng 9 p.m. Nandun pa kami sa bundok. Yes. Siguro another very memorable ride was when we biked from Maryland to Pittsburgh. 150 miles yun. Kaming dalawa lang. So, maganda yun kasi trail, wala kang kasabay ng mga sasakyan. And because it was November, off-season, kami lang dalawa ang babagdo. Solo. At talaga. malamig. Yes. Malamig noon. So, that was another. Siyempre, yung mga nagugulat yung mga na we bike to Bicol or we bike to Baguio. Mga 3-day affair naman yun. Pag tinatanong, ilang oras nyo ginawa, sabi ko, hindi naman kami halimaw. Tatlong araw ang ginagawa. Kasi unang-una, we really like we're chill riders. When we say chill, we really like to enjoy the view. We like to stop, take pictures, smell the roses. We like to smell the roses. We like to enjoy each other's company. So it will really take, whole day riding yan na hindi nagmamadali. But siguro very memorable din yung nagbike kami as a family to Infanta, Quezon. And our children were at that time were young pa eh. Pero because of their youth, nung nagkaalaman lang na, Dad and I are going to bike to Infanta. Who's going? Can we go? As a parent, it's like, but are you ready? But syempre, we never. So there are 3 of them. Yeah, we have 3 eh. Tatlo sila, a girl, si Anika, and then 2 boys, Mihali and Juancho. Sabi, are they going? Who's going? Sige, sama ako. We didn't want to discourage them to say, kaya niyo ba yan? Ang layo, no? Basta they went and they were very strong.
Yeah. Kayang-kaya nila because of their youth. So it was that what makes it very memorable is because we did it as a family. So madami, I mean, nako, we could go on and on. Yung ating Bantayan, we bike to Lenin, but to Bantayan and back. So marami kaming very epic rides, memorable rides, and very unique din yung mga experiences. It can either, what makes it unique or memorable can be the company, the views, sometimes even The journey the journey itself can make it very memorable. and the destination. Yes. Yan, very nice. Sige. Sarap pakinggan ng ano, no? Ng mga biyahe nila. Ang lalayo. Oh, and even Actually, it's already a treasure. The memories na yan eh. Treasure that will not be get by anyone ng basta-basta. So, yan yung magagandang mga memories na i-share natin sa ating mga viewers at saka sa ating mga kapwa cyclists or mga gusto pa lang magbisikleta. So, let's go naman sa ating new wave. So, ano ang inyong epic ride for the last 3 years ba? For the last 3 years, ano ang inyong epic ride na may tuturing? Yung epic ride ko po, last year po, kasi every Chinese New Year po dito sa Taiwan, parang ngayon yung long vacation, yun yung chance na magkaroon ng vacation ng mga OFW dito. Pero, ayun po, last year po, napagkasunduan namin ni AJ na magpunta kami sa Lambay Island. Ayun po yung sobrang layo niya po siguro, nagbiyahe po kami ng 8 hours sa train. Tapos, almost 45 minutes sa taxi. And then, 30 minutes sa ferry boat. Dala-dala po namin yung bike namin. So, ayun, sobrang haba po ng biniyahe namin. Tapos, yung island na po yun, parang sa loob ng 4 days, nag-bike lang po kami. Nag-loop po kami. Yung loop po siguro around, walang 2 hours po namin ni-loop yung... Kasi maliit lang po siya na island. Pero ang maganda po doon, kada lumalabas po kami, dala-dala po namin yung bike namin. Sa mga adventure po, ganun. Nagbabike po kami. Pero pumapalo po ng 20% yung gradient. Doon po sa island na yun. Kaya po talagang everyday po sa mga gagalaan namin, challenge po talaga kung paano kami makarating doon sa mga spot o sa mga beach na pupuntahan po namin. Ayun po. Ang litulak sa kanya. Yun. Ayun po. Huwag mong i-booking, sir. Malalaman na maraming viewers. Na ikaw ay talagang tinatawag na tanod. Tanod niya sa Taiwan. Opo, yung barangay tanod ko po. To the rescue po siya lagi kapag may ahon. That's the couple life. Next question tayo. We all know that cycling is a metaphor for life. Ano? So, may pagkakataon ba na may mga challenges or tinatawag na lubak sa relationship ninyo as a couple wherein nakatulong yung pagbabike para malampasan yung naging hurdle na yun? Sige, let's go with the new wave naman. Meron bang ganoong pagkakataon? Nagkaroon kayo ng konting friction and then ang nag-solve is yung pagbibisikleta? So ano po, sa ngayon po, sa loob po ng 3 years, wala pa naman po kaming lubak. Ano po, nasa calm relationship lang po kami. Pero bago po maging kami ni AJ, siguro ako po yung naka-experience ng ganun. Kamusta Ayun po. naman? Yung una po, siguro yung first 3 months or first 5 months ko po dito sa Taiwan, doon ko po naramdaman yung struggle. Yun, niloko. Sabi ganun. Doon ko po yung, kasi ano po, parang naiba po yung path ko sa life. Kasi po, nung naranasan ko po na ma-broken hearted, parang bago ako mag-Taiwan, may nakaplano na po ako na para sa life ko po. Kumbaga, mayroon akong naka-ahead na plano. Tapos bigla pong, kumbaga sa isang iglap po, parang nabago o kailangan mabago kasi nga po, nandun ako sa sitwasyon na yun. Tapos hindi ko po alam kung anong gagawin ko kasi wala naman po akong kamag-anak dito sa Taiwan. Tapos 24 lang po ako nun and then first time ko po mag-abroad. Sobrang hirap po nun. Tapos, ayun nga po, naranasan ko din sa sobrang lungkot ko po. Hindi ko naman po makwento sa family ko na gano'n yung pinagdadaanan ko kasi nahihiya po ako sa mother ko pati sa mga friends ko. Para ang ginawa ko pong escape na nagiinom po ako sa 7-Eleven dito. Parang
Ayun po yung ginagawa ko. Parang kasi nga po, parang feeling ko po nawalan po ako ng direction, ganun. Tapos hanggang sa, yun nga po, nag-TikTok po ako yun. Sa social media, nakilala ko nga po si AJ. So, simula po nung nakilala ko po si AJ, yun, nagkaroon nga po ng direction yung buhay ko. Tapos doon ko po before sa Pinas, nakakapag rin po ako, nag-handle din po ako before sa Pinas ng mga youth. Kasi active po ako before sa simbahan, yun. Tapos, before din po nag-line leader ako. Kaya kumbaga meron po akong background sa pag-lead ng group. Hanggang sa nakilala ko po si AJ na ano ko rin po yung cycling community, Filipino cycling community dito sa Taiwan. Ayun po, sa kanya ko po nakilala yung mga Hanggang sa lumaki po yung, kumbaga parang, ang laki pala ng parang sa Taiwan, hindi mo kailangan ng may pamilya ka, ganyan. Kasi yung mga kababayan mo, sila yung magiging pamilya mo dito sa Taiwan. Ayun po yung naranasan ko. Ayun po yung naranasan ko na sila po yung makakasama. Kahit yung mga nagbabike po dyan, magme-message, pwede po ba sumama sa raids nyo, ganyan. Hanggang sa makikilala mo sila, magiging friends mo sila. Hanggang sa, ayun nga po, doon ko po na-feel na nagkaroon po ng purpose yung pag-abroad ko dito sa Taiwan. Through cycling po. Now Hindi we're lang- connecting the dots. Not we're Opo. connecting the dots na. So nung palang sinasabi mo kanina na you're in a down moment, nag-inom ka sa 7-Eleven, tapos Yes. nag-TikTok ka, saka mo siya nakilala. Ayun yung naging At saka kayo nagbisikleta. Now the puzzle is complete. Yes po. Parang naano ko po kaya ko palang tumulong sa mga kababayan. Hindi man kami makapagbigay ng malaking amount ng money, pero pag pinagsama-sama po, makakatulong po kami sa pagbibigyan. Yun po yung ko. Hindi lang po si AJ yung minahal ko, pati po yung cycling community dito sa Taiwan. Yes, ang sweet naman. Pero anyway, I'll just going to take that key takeaways. We also do the same with Hato Pajak. That's also our principle. Hindi kami kasi nag-o-oblige sa mga members namin na, halimbawa, may charity ride kami, monthly nga. Hindi kami nag-o-oblige ng certain amount of money. Diba? Sabi namin, dapat 500 worth ang dalhin mo. Hindi ganun. Our principle and our methodologies, kung ano yung kaya mong ibigay. But you're going to be amazed that sometimes when we put our contribution or donation doon sa may pupunta ang orphanage, home for the aged, or saan mang indigent community, punong-puno yung 2-3 tables na mahahaba. Kasi even yung mga tao na hindi naman nakakangat, mga minimum wage or less than minimum pa nga ang sinusweldo, mag-contribute lang sila ng 1-2 biskwit, no? Mga ganun. Malaking bagay eh. So, that's the thing also. That's the true thing kasi hindi lang ina-advocate natin na through cycling, marami tayong napupuntahang lugar. Sayang naman yung opportunity na napupuntahan. Take it, let's hit 2 birds in 1 stone. Yung pinuntahan natin, make it more meaningful, di ba? Bukod sa ina-advocate natin ng cycling, nakakatulong pa tayo. So, it's a very good message para sa ating mga kasama. So, sige, sa ating Ma'am Karen at Sir Rosar, ano ba, meron ba kayong moment na nagkaroon kayo ng konting friction or konting challenge sa relationship, and then nakatulong ba ang pagbibisikleta para ma-overcome niyo po ito? This year we will be 38 years married. Wow. And we've been very blessed na wala kami naman masyadong yung ganong sasabihin yung malalim na lubak na nadaanan, Wala naman akong bisyo. Ako lang ang bisyo niya. So, Ang bisyo ko lang ay yung dami ng bisikleta mo. Lazada. But if what I can say is that biking truly has strengthened our relationship. Gaya na sinabi ko na when I want to do things, and then he'll say, I'll go with you on our bicycles. It's me giving in to that, because he has always been Rosar has always been the type to think of a simple life, simplicity, to advocating for the environment, clean air, no? Ako naman in a relationship, dahil gusto kong, I like his company, I enjoy his company, I like to be with him. Sinabi niya,
I'll go with you if we bike. Then I agreed, you know. And it truly, nakita ko na this has made our relationship and our family life stronger. The biking together. And he has always been very patient also with me in terms of my lack of knowing where to go or lack of fixing a bicycle. Like, I mean, one time, naluha ako kasi one time nagka-flat. I know he taught me na how to fix the flat. So, and sabi niya, okay, fix it. Kaya ka naman, syempre pride, no? Tears pa akong ganun. Pero, eventually, dahil siguro nababagalan din sa akin. So, yan, ako na. So, but truly, again, not just to reach it, I guess we're very blessed that this has been the wheels of love, you know, have really worked in our life to strengthen our relationship. Ako blessed din kasi hindi pa ako, I don't remember pushing you. Yung ginagawa ni AJ na tinutulak niya si Winnie. I don't remember. At malakas siyang mag-bike eh. Kung tutuusin, mas malakas pa siya sa akin. Sumali kami sa Shimano ride sa Tagaytay. Kalahating oras na siya nandun sa finish line. Ako, bibisikleta pa ako. Nakarating ako doon after 30 minutes. So, sumemplang pa siya noon. So, in other words, malakas siya mag-ride. Very humble yung dalawa nating trailblazer couple. Ano? Pero I think that's the key word doon sa relationship nila. No? Kaya siguro hindi nagkakaroon ng challenges is both of them has the same passion towards biking. And then yung pagra-ride ng madalas na magkasama, they understand each other. Meron akong kakilala mga kasama ko sa Hato Pajak. Hinahanap sa akin ng mga asawa. Lalo na pagka mga, ito totoong story ito. Lagi ko kinukwento sa kanila kasi pinagbabawalan ko sila. Sabi, ang message sa akin ng asawa, lagi, especially Holy Week. Long ride dyan di ba? Long weekend. So, tatanungin ako nung mag-message yung asawa. Siyempre, friend mo yung asawa, most likely, friend mo na rin yung iba pang asawa, i-accept mo na siya. Tatanungin, Sir, kailan ho ba ang uwi nyo galing Baguio? Sabi ko, ay, wala ho kaming biyahe ng Hato Pajak pa Baguio. Holy Week po eh. Ay, kasi nagpaalam po si Mr. ko. May Baguio daw po, Hato Pajak. Ay, napatigil ako. Hindi po ata akong kasama. Baka iba ko kasama. But anyway, that's the sidelight of the story. Siguro yun ang best key takeaway para sa ating trailblazer couple. Tama naman yun. Magandang advantage talaga na pagka yung both person has the same passion towards biking. Last question for this segment po natin. Quick exchange lang. Kanina, tinanong natin kung ano yung may papayo noong each other or each generation to each generation. So ngayon naman is ano ba yung best advice naman na nakuha nyo? Kung for our new wave na mga bikers or cyclists, ano yung best advice na nakuha nyo sa ating mga tito and tita na riders? Not necessarily sa ating dalawang couple ngayon. Ikaw muna. Okay, sino? Ikaw muna. Anong advice? Anong narinig yung advice from the, yung medyo older sa atin na talagang tumatak sa inyo in terms of rides? Yung pagiging patience sa isa't isa po. Pagiging? Yung patience sa isa't isa. Patient! Hindi naman pasyente yan, pasensya. Bakit kailangan maging patient? Baka maging maging ano yan? Sorry po, first time ko sa interview. Yun po, para maging happy po yung
pag happy yung rides nyo, good vibes lang. Kailangan daw Yun. pasensya. Kailangan ng pasensya. Sige, sa ano naman, sa ating mga trailblazer, ano naman yung natutunan ninyo sa ating mga bagets or yung mga new wave natin? Not necessarily kay Queenie and AJ. Sa mga iba nating mga nakasama sa ride na mas younger sa atin na yung para bang ganun pala. Yung mga ganung moment. Meron po ba? Well, sa mga tech, yung mga technology, marami kaming natutunan sa kanila na how to, kasi like kami, since we want to share our life, on Reels, pero minsan, paano nga ba i-upload to? Paano ko to share? So sila, they're very, very, knowledgeable sa tech and how to upload, how to share. So I mean, yung mga ganon, I mean, I find they're very, very helpful. Ano pa? Sometimes we join yung mga rides ng mga bata because yung isa naming anak is working in a bike shop and she's into organizing Community rights. community rides. And syempre mga kaedad niya yung mga kasama nila. And then sumasama kami kasi anak namin yung isa. Parang sometimes feeling OP ako kasi ang tatanda namin dalawa kasama namin ang babata. One thing I've learned from them is yun nga matyaga sila at mahilig magkape. Naalala ko na, hindi naman kami mahilig magkape. Yung mga rides namin, hindi kape. Beer. Pero to the young ones, they like going to cafes, coffee shops. But they're very welcoming. I mean, even if we're older and clearly, I mean, sa face lang, no, we're older. But they're very welcoming. It's like, they make us feel part of the group naman. Tito. Yeah, tita. tita. Yan. Don't say older. We're people with wisdom. Yes. We have a member na monthly sumasama na sa amin na kung di ko magkakamali, 82 na siya ngayon. Wow. 82 na siya ngayon. And, Proof of concept. Talagang cycling keeps you strong. Okay, so grabe, nakaka-inspire yung mga kwento ng ating mga power couple. It goes to show na cycling is a lifelong journey. So now, let's look forward. Ano nga ba ang susunod na ahon para sa ating mga couples? So, dito tayo sa unang question for this segment. So, what are your couple goals? Is it a cross-country trip, a major race, or simply manatiling fit hanggang sa pagtanda? Sige, let's go to doon sa ating mga new wave muna. New wave. Ngayon po yung plan po namin or yung goal. Ano po, makakasal po kami ngayong taon. Wedding po. Best Ayun po, wishes. Ano ba to? Ano ba yung kasal nyo? Ano? Kailangan Bali, lahat ng entourage nakabisikleta? ayun po, yung plan po namin, dito po muna sa Taiwan. Kaya next month po, mag-aayos na po kami ng requirements. At sabi ko po sa kanya, gusto ko invite po lahat ng cycling community dito sa Taiwan. Tapos ayun, Ride for ride for wedding. Ride Ni for Konsihala. wedding. Pwede yan. Wedding ni Konsihala. So ayun po. Tapos kasi plan din po namin mag-cross country. Pero ano naman po, sa pagtatrabaho po, work po. Kaya po, mas na priority po muna namin ngayon yung magpakasal. Para po, if sa future po, kung makapag-cross country po kami, madali po namin makuha yung isa't isa. Hindi Yun po mahirap. yung Tapos sa naman po, dito naman po sa sa mga kasama ko po ng mga president of cycling community po dito sa Taiwan, nagpa-plan po kami na magkaroon ng, kumbaga po sa Taiwan government na magkaroon po kami ng race. Lahat po ng Filipino cyclists, magkakaroon po kami ng isang tas po namin sa Taiwan government. Pero nagkakaroon din naman po kami ng mga mini race. Last time po, meron po kami Larga Central.
Yan sa t-shirt. Kaya Ah, Larga Central, yun po yung ayun last November po. Ito po yung first na binuo ko po sa Central Taiwan. Nasa 90 cyclists po yung kasali. Pero dun pa lang po yun sa Central. Pero by this year po, i-open ko po siya sa North and South Full para po Taiwan. sa lahat po ng Filipino cyclists. No? Kasi yung last year po, trial pa lang po namin kung kaya ba mag-handle. Ayun po. Very Dami kasi very admirable yung ginagawa nyo with the Kapadjak Central. Actually, for me, looking at it, you're working as an OFW and in the same time, you still practicing your passion na magbisikleta. Hindi lang basta passion, you also organize outreach program. And then ngayon, meron pang racing, di ba? Yes Medyo po. hindi biro yan, di ba? So we're very happy and the cycling community is very blessed to have those kind of initiative, especially sa mga young ones. No? Sige po. Sige. Yung last time po, isa po sa naging beneficiary namin sa Larga Central, yung sa Pajak Give Back po. Sa mga Aita. taga Tarlac. Tarlac po yun, team Pajak po. Bali, nagbigay po kami ng small contribution po. Tapos po, nakisali po kami sa nila noong December. Namigay po sila sa mga katutubong Aita po. Ayun po. Pampanga. Apo. Saan ka ba sa Pampanga, Sir AJ? Actually, sir, sa Tarlac po ako. Tarlac. Oh, pareho lang ng ano yan. Malapit na siya sa Pampanga. Pampanga. Border ka, border. Kaya Kapampangan po yung language ko. Masarap ka ba magluto? Ay, masarap po siya magluto. Trademark, culinary yan eh. Culinary ang Kapampangan sa Tarlac. Kapampangan, masarap po pala magluto. Tumaba nga po ako, kakabike at saka kakaluto niya po. Yan ang budol. Budol yan. Foodles po. Dito po sa Taiwan, may group din po kami na Foodles. Ah, Yun po talaga? yung after ride, kakain po. Team Kakain. Foodles po. Oo. Sige, sa ating trailblazer naman, ano ang ating couple goals sa mga susunod na pagkakataon? Is it a cross-country trip or a major race or simply just go to the fitness? Siguro, because we're senior citizens, so we want to continue being fit. We want to continue riding our bicycle for as long as we can, and because that's one of the things that keeps us fit. And then we want to continue. We're part of ang Bicycle Friendly Philippines. We're part of Move as One Coalition, and so we want to continue pushing pa rin for in safety, safer cycling for vulnerable road users. Actually, hindi lang for cycling, even for walking and cycling. So we want to continue being kahit paano active in that aspect. We also want to continue conducting our free bike lessons because that's something that we've been doing. We conduct free bike lessons, and nagbabalak pa rin naman kami because Rosales from Infanta, we kahit once a year we still want to be able to bike to Infanta, if not on an electric bike, which we did 2 Sundays ago, which was some people say, naka-electric and daya. Actually, it's not that easy because you have to really think of ways to conserve your battery. So, kailangan mo pa rin pumadya. Pedal assist pa rin eh. Yeah. So, that's one. But we're also still, we hope it will happen na we want to do Marinduque, the Marinduque loop. And then That's one of the plans. Matagal ng plano kasi na sana matuloy. And we've been doing some bike camping. yeah. Ayos yan. So, kita nyo yan, trailblazer na yan, pero ang dami pang goal. Ang dami pa rin nasa bucket list, di ba? Sana maabot ko din yan. Para sa mga viewers naman natin, anong gustong simula ng biking date life? Kung may mga couple sila o ano man, ano ang inyong ultimate tip para hindi sila mag-away sa gitna ng kalsada? So sige, trailblazer po muna tayo. Payo sa mga couple or gustong mag-couple biking para hindi magkaroon ng friction sa kalsada. Anong inyong mga payo?
Siguro ang una, know where you're going. Kasi ang hirap yung saan tayo? Ikaw, bahala ka. 'Di ba? Ang hirap yung ganon. It should be, alamin niyo yung rota nyo. No? Especially if one if one is the one inviting. Halimbawa, it's the guy who's inviting the girl to go biking. Be sure na yung distansya, hindi naman yung ma-overwhelm ka agad. Yung biglang or yung agad-agad sa unang sabak ay napagod ka agad. Kasi if the experience isn't kaaya-aya, hindi na mauulit. So if you want to invite someone to go out on a date or to start biking, one, have a plan, no, alamin yung rota. Be sure you're prepared na you have also the proper gear. If it's going to be a night ride, make sure you have the right lights, you're well lit. If it's yung rota, kailangan alam mo din. Yung distansya, alam mo din. At alam mo din yung stamina ng iniimbita mo. Diba? Kasi, so wag masyadong malayo ka agad na napapagod para naman mas ma-encourage. Tsaka also yung lugar na pupuntahan. Kasi sometimes, like, if the road na dadaanan is very congested or ang daming mga sasakyan, syempre nandun yung fear factor ng kasama mo. So, as much as possible, maybe choose also the day na hindi, like halimbawa, if Sunday, mas konti ang sasakyan, that's the day you choose to start. And then slowly build up, mabibuild up. Because that's how I started eh. Bike buddy kami. Nagba-bike buddy. Lagi ko siyang sinusundan. Parang, hindi shadow boxing ang tawag doon. He would model, I would follow. If he sticks his right hand out, I'll stick my right hand out. Yung mga hand signals, sinusundan ko siya. Kung pag sinabi yung slow down. And he also helps me. Kanya, sa gearing ko, push your right. Kasi mechanical, hindi yan ang ano ko eh. Push your right, pull your left. You still have two more. Push your two more pa. Ganyan. Parang and again, patience. Kasi one time sabi niya, you still don't understand your gears. Sabi niya sa akin, yung pa rin na alam yung gears mo. Sabi ko, if you just tell me to push or to pull, don't anymore. Just use simple terms, ganon. So, parang that's what really encouraged me to keep going. Because, yeah, and again, the word patience comes up very often. You have to be very patient with one another. Patience and understanding ang ating key Yes. takeaway sa sinabing message ni Yes. Lamau at saka ni Sir. Sige, sa ating new wave, what can you say? Ano bang mapapayo nyo sa ating mga biking couple wannabe or yung mga existing na bike couples? Ano ang inyong ultimate tip para hindi sila nag-aaway sa gitna ng kalsada? Ayun po. Yun nga, dapat po may plan. Yun po talaga yung pinakamahalaga eh. May plan kayo kung kaya ba talaga ng partner mo. Kasi kung hindi, magtutulak ka talaga. Ayun po yun. Tsaka dapat po may kakainan after ng after ng ride, dapat po may kakainan. Sure ka po na may kakainan kasi nakakapagod, di ba? So sobrang nakakapagod yung ruta. Dapat make sure mo na may kakainan sa dulo. Yung destination nyo dapat siya. May pa din, may kainan. Sabi nga may kainan. Yung pupuntahan nyo. Ayun po, tsaka ano pa? Ano mo tanong? Advice? Yun lang. Nasabi na naman eh. Nasabi na. Wala na. Ganun din yung Basta yung additional lang po dun, dapat may kakainan after ng long ride. yung patience na. Ayun. So kanina, patient and understanding. Ngayon naman, pagkain. Opo, pagkain po. Pagkain. Happy tummy, happy cyclist, di ba? Yes. Happy rider. Happy couple. Happy partner. Yes po. Sige. Okay. Ito na yung favorite part ko. Ito na yung gusto kong part talaga eh. So, no long explanations. Bilisan lang natin yung sagutan. Ito yung quick spin. So, yung una-una lang tayo doon sa ating mga power couples. So, unahan sa pagsagot,
Pero ano tayo, kumbaga, halimbawa, new wave tinawag ko, ano na, duet. Kung ano, matignan natin kung ano yung mas maging prepared. I do hope hindi kayo nag-prepare para at least makita natin yung natural. Okay? Sige, unahin natin yung new wave. Sige, it's either, sabihin nyo kung ano yung pipiliin nyo sa dalawang option. Okay? Ready na kayo? Ma'am Queenie, saka Sir AJ? Yes po. Ready na. Sige. Between the two, road bike o mountain bike? Road Road bike. bike. Match talaga. Titingnan natin kung gaano ka-match ng dalawa to. Morning ride o sunset ride? Sunset po. Sunset. Early, ano ba kayo? Early person ba kayo? Ano po, morning shift kami. Morning person? Iba po kasi kami ng shift sa work. Okay. So, okay. Sige. Next. Ito, mahilig kayo sa pagkain eh. Energy bars or local street food? Street Local food. street foods. Street food. Next. Ahon o patag? Patag. Ahon. Patag ako. Ahon po. Ahon. Walang thrill eh. No? Para pagka may ahon, may lusong eh. Yun ang Opo. pinakamasarap doon eh. Pag ahon, nandun po yung magandang view. Yes, correct. So ito na ang pinakamabigat. The bike or the partner? The partner. Siya po yung bibili ng bike. The partner. Partner po, siya po yung bibili ng bike eh. Takot lang si Sir AJ na na sa labas ng bahay mapatulog eh. Sige, sa Trailblazer naman po tayo. Sige, ready na po tayo? Ready? Sige. Road bike o mountain bike? FTB. So yung mountain bike. MTB, mountain bike. Morning ride or sunset ride? Morning ride. ride. Morning ride. Energy bars or local street food? Local street food. Ano local street food nga palang favorite nyo? Ano nga? Lugaw Amo. ako, lugaw. 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 Autobahn. Sa Taiwan ba? Ano bang street food sa Taiwan na madalas yung kinakain? Meron ba lugaw sa Taiwan? Sausage po. Sausage. Masarap po yung sausage. At saka po yung tea-egg. Tiig. Opo. Ano tawag? TX? Opo. Kulay, parang kulay dark Itlog, brown po siya na ito. itlog na binabad sa ano po? Sa tea. Tea. Okay. Oh. Ngayon ko lang narinig yan. Baka sa Chinese New Year na next week. Baka Dito Yeah. po, Chinese New Start Year na. na po. Start na po ng Chinese New Year. talaga. Opo. Sige. Balik tayo sa ating Trailblazer. Ahon o patag? Patag. Patag na. Patag na. Dali ahon. Syempre ito. The bike or the partner? The partner. Partner. Nakala ko sabihin nyo both eh. Sige. Ay kasi kung wala yung partner, wala din yung bike. Yes po. Tama. Let's proceed na. So, grabe yung punong-puno ng enlightenment ng ating mga kwentuhan na today. Pero bago namin kayo pakawalan para magpahinga or magbisikleta kung saan man kayo pupunta, we want to give you the floor para sa ating Trailblazer at saka sa ating New Wave. Ano yun yung may babahagi mensahe para sa buong cycling community? Hindi lang for Hato Pajak, kundi sa mga wannabes din na mag-venture sa pagbibisikleta. Lalo na yung nagbabalak pa lang mag-bike o yung mga mag-asawang gustong subukan din itong ganitong mga adventure. And of course, a short message na rin para sa ating Hato Pajak family. Sige, sila unahin natin. Sila Trailblazer po muna tayo. Okay lang? Message po natin. Gusto namin pasalamat sa Hato Pajak community sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong makapagbahagi ngayong araw ng mga buwan ng mga puso. So siguro alam niyo sa mga karanasan namin sa matagal na pagkilos para sa advokasya, marami kaming naranasan na maganda at meron din hindi maganda. Alam mo yung iba't ibang personalidad sa community, minsan nagkakahiwalay, alam niyo yan. So siguro ang payo namin patuloy yung pagtatangka ng pagmamahal sa isa't isa kasi komunidad tayo, iisa yung ating iniisip na makabubuti sa
sarili, sa bayan, no? Sa komunidad, yung pagbibisikleta. So, ano naman ang mangyayari? Patuloy tayong magmahal sa isa't isa. At ituloy ang advokasya. Kung totoo yung kasabihan that a family that prays together stays together, siguro totoo rin yung kasabihan na a couple that bikes together stays together. Yes. Pero gusto ko, pwede akong magdagdag. Yes po. Gusto ko lang sabihin din na, the bicycle is one of the greatest creations ever, what you call this, a mode of transportation that is simple, no? And it's something that I like to say na, dahil nga buwan it's the month of love, I like to say kiss. Hindi mo tayo magkikiss, no? Kiss Pero, rin. kiss, KISS, keep it simple and sweet. Siguro, even when it comes to your rides, keep it simple, keep it sweet, even among yourself, even kasi, di ba ngayon, we always think parang ang daming mga nangyayari. So, kindness, to be kind, if you have kindness in your heart and in your mind, when you go out and ride your bicycle, we ride our bicycle because we're thinking of future generations. Now, what kind of air will they breathe if we don't do our part to help solve the problem of air pollution? Or what kind of streets will there be if we don't do our part in being one less car? So, ang sa amin, parang be part of the solution. When you ride your bicycle, you're being part of the solution towards the several problems that we encounter in this world. Yun lang. Yan, meron bago tayong natutunan. Kiss. Keep it simple and Sweet. sweet. Pag magkaaway kayo, Alam niyo ba yan, Queen? keep At it saka simple. AJ? Alam ko lang po yung Japan, just pray at night. Ayun! Not Sige. wala po kiss. Anong new wave message ninyo para sa ating cycling community? Saka sa mga wannabes? Yung sa akin naman po, ang message ko sa cycling community, sa Hataw Padyak, gawin nyo lang natin yung mga good deeds, yung mga pagtulong kasi may balik din naman sa atin yan na blessings. Kaya patuloy lang tayo. So, ayun po, sa akin po, una po nagpapasalamat po muna ako sa Hataw Padyak. First time po namin ito ma-interview, lalo na po as a couple. Hindi ko po alam kung may inspire po ba yung ibang couple cyclist. Sabi ganun. Pero para sa akin po, ayun po, sa pagbibisikleta po, hindi naman kailangan malakas. Sa una, hindi kailangan malakas kang umahon, malakas kang pumadyak. Hindi yan kasi habang nagbibisikleta ka, doon mo mafo-form yung, bukod sa muscle, doon mo mafo-form yung bonding, discipline, bonding, yun. Doon ka makakakilala ng mga kaibigan, doon mabubuo yung parang, yung family cycling community, yun yung magiging family mo, ganun. Sila yung mga kasama mo sa mga ahon o sa patag at ahon na madadaanan mo sa buhay, ganun. Tsaka sa lahat po ng cycling community, ang message ko lang po, sana po ipagpatuloy po natin yung pagpadyak. Kasi sa bawat padyak po natin, hindi lang po pagiging healthy yung natin, kundi nakakatulong po tayo sa mga kababayan natin or sa mga nangangailangan. Ayun lang po. At saka dito po pala sa mga message ko lang din po dito sa mga Taiwan, sa mga Pinoy po dito sa Taiwan. Lalo na po sa mga gustong sumali sa mga newbie. Huwag po kayong kung ma-pressure kung may makita kayong magandang bike. Kasi okay lang, dito po kasi sa Taiwan may U-bike. Parang ayun po parang may card ka lang na pwedeng gamitin. Itatap mo lang po yun. Siguro mga 15 NT, 1 hour, pwede mo nang magamit yun. So ayun po, kung wala ka pang bike sa ngayon, pwede kang gumamit ng U-bike. Pwede mong gamitin yan kasi hindi ka lang sa pagbabike, hindi lang pagbabike yung magigain mo kasi
mare-refresh ka, tapos mawawala yung pagka-homesick mo ayun. Kaya kung ikaw ay, kung nararanasan mo yung pagka-homesick or longing sa family mo, ayan, nandito lang kaming mga kapadyak para tumulong at maging pamilya mo dito sa Taiwan. Try yung cycling. Ayun, ganun. try mo yung cycling, lalo na sa mga na-i-stress niyan, ganun, sa work, ganun. Kasi dito sa pagbabike, ayun din yung pinaka na ano ko. Parang pag nag-bike ka, hindi lang, Makikita mo ang laki pala ng mundo. ayun, yun talaga. Malawak pa. Malawak pala. Tapos masaya. Masaya sa cycling community. Ayun po. Ayun lang po. Thank you po. Well, I would say na I would guarantee that a lot of people will be able to learn truly from your story sa ating mga new wave. Actually, for me, nga sabi ko nga kanina, it's very hard, di ba? It's very hard that you're working sa isang foreign country and at the same time promoting yung cycling. Hindi biro yun. Kasi kami nga dito nasa Pilipinas na kami, ang hirap pang organize dahil maraming mga challenges. Ayan pa, lalo na nasa ibang bansa, iba ang dealings yan. Dahil iba pang foreign ng kausap mo din. Minsan dahil kukuha ka ng permits, di ba? Iba rin ng topography, demographics yan. So it's very challenging. So that's why very inspiring din yung story. Pero before I let you go, any projects, programs na you would like to promote or advise sa ating mga bukod sa nabanggit nyo na? Sige, sa ating munang trailblazer. Siguro follow Bicycle Friendly Philippines page, follow Move as One Coalition page, follow Pinay Bike Commuter Community page. Puro na mga nasa either Facebook or Instagram. And also, siguro just watch out lang for our free bike lessons kasi we usually naman announce it. I mean, it's not regular. We don't have a fixed schedule, but we do conduct free bike lessons. Thank you. Kayo, Kevin and AJ, do you have anything to promote bukod sa Kapadyak Central? Any upcoming event? Ano po, sa April, this coming April po, April 5, meron po kaming, yung PC City po, meron po silang inorganize na Tour de Yulaw. Version 2 na po yun. Second edition na po yun. Tour de Yulaw. And then, after nun, di ba sa Kapadyak South naman po, meron po silang 36 bends. Ayun po yung 30, isa po siya, pag ganun, di po sa Pinas po, di ba po may bitukang manok po ba yung tawag dun? Dito po sa Taiwan, meron pong 36 bends. Talaga pong pag ganun po yung daan niya bago ka makaakyat ng bundok. So ayun, may palaro din po sila dun. And sa amin po sa Kapadyak Central, sa November po, yung Larga Central po. Ayun po yung i-open namin sa lahat ng Filipino cyclists po dito sa Taiwan. Ayun lang po. Parang sarap manood sa Taiwan ng ng cycling. Tapos sumasali din po pala kami dito sa mga palaro po ng mga Taiwanese. May mga criterium din po, tapos mga 100 kilometers, 200, 350. Endurance. May mga ganun po, challenge. hanggang 560 kilometers. At ngayong Chinese New Year po, meron po pala kaming mga members sa Kapadyak Central na nag-Taiwan loop po. Siguro nasa 1,000 kilometers po. Yun. 1,000 plus. Ayun po. 4 days po silang magbabike. Kanina lang po sila nag-start magbike. Kaya Jayo. Ayo. Po, Jayo. A special thank you Good from the luck heart. and more power sa mga kanya-kanya nating advocacy at saka program. So grabe punong-puno ng inspiration at saka sa iyo yung kwentuhan natin na today or tonight. Pero bago pa namin kayo pakawalan ang aming pong pasasalamat sa inyong oras at sa inyong mga kwento. So maraming salamat sa inyong napakagandang mga mensahe at saka mga kwentong pinagsaluhan natin. You guys are a true inspiration mula sa Trailblazers hanggang sa ating new wave. So napatunayan natin na ang pagpadyak ay hindi lang exercise. Ito ay bonding at isang lifestyle na walang pili-piling generation. At dito na po nagtatapos ang ating episode na 2 Generation and 1 Passion. Sobrang saya natin na makasama ang ating mga guests today. Para sa mga nakaligtaan ng ating previous episodes, lalo na yung inspiring story ni Sir Victor Spiritu na umabot more or less at 2,000 views, pumunta lang at i-follow ang ating Facebook page at YouTube page na at Hatopadyak 2001.
Huwag din kalimutang i-share ang inyong couple bike photos dito sa ating video series gamit ang hashtag na HatawPaJacks The Breakaway. So, bakit? Dahil ang HatawPaJack po will be picking the best couple picture at papagawa natin yan ng special portrait made with Sintra board. Kaya post na po tayo ng ating mga couple pictures. So, abangan din yung susunod nating episode kung saan himay naman natin ang The Grace of the Filipina Peloton. Our team, ganda at gilas on two wheels. So, don't miss it, ha? So, abangan natin yung ating mga magaganda at makikisig na mga bisita for our Women's Month edition. Para bago ang lahat, make sure your ride is road ready. Check your brakes and stay safe out there. Laging tandaan, it takes grit para sa bawat ahon, it takes grind para sa bawat kilometro, and it's all for the glory ng bawat finish line natin pinupuntahan na nararating natin. So, whether it's a race, whether it's for a charity ride, or simpleng libangan lang. So, keep on pedaling. Ako po ang inyong host, Marlon Feliciano, and this is The Breakaway by HatawPaJack. And your road, your rules, grit, grind, glory, ride safe mga ka-HatawPaJack. Bye, and one tip po tayo, HatawPaJack. Padjak, tara na't sumama. Kalikasan, kalusugan, kalinga sa kapwa. Sa bawat padjak, tayo nagkakaisa. One team tayo, para sa masa, para sa masa. Padjak ng bayan para sa kalikasan. Lakas ng bawat tao, sama-sama sa daan. Tulong-tulong, kapit bisig, walang iwanan. HatawPaJack para sa kinabukasan. Pedal to the left, pedal to the right. Kasama ang bayan, we're ready to unite. For the cause, for the dream, let's make it happen. HatawPaJack para sa ating kalikasan. HatawPaJack, one team tayo para sa kalikasan, ating pangako. Padjak ng bayan, sama-sama tayo. People pedal for a cause, let's go. Sa kalusugan, tulay ng kalinga. Bawat padjak may puso't malasakit ang dala. Tulong sa kapwa, tulong sa mundo. HatawPaJack, tayo laging panalo. Laging panalo. Pedal to the left, pedal to the right. Kasama ang bayan, we're ready to unite. For the cause, for the dream, let's make it happen. HatawPaJack para sa ating kalikasan. HatawPaJack, one team tayo para sa kalikasan, ating pangako. Padjak ng bayan, sama-sama tayo. People pedal for a cause, let's go. Isang padjak, isang bayan, may pagkakaisa. Para sa kapwa't kalikasan, walang mawawala. One team, one goal, let's all give our best. HatawPaJack, tayong lahat ang susunod na success. HatawPaJack, one team tayo para sa kalikasan, ating pangako. Padjak ng bayan, sama-sama tayo. One team tayo, ating mundo'y iingatan. HatawPaJack, tara na't sumama. Kalikasan, kalusugan, kalinga sa kapwa. Sa bawat padjak, tayo nagkakaisa. One team tayo, para sa masa, para sa masa. Padjak ng bayan para sa kalikasan. Lakas ng bawat tao, sama-sama sa daan. Tulong-tulong, kapit bisig, walang iwanan. HatawPaJack para sa kinabukasan. Pedal to the left, pedal to the right. Kasama ang bayan, we're ready to unite. For the cause, for the dream, let's make it happen. HatawPaJack para sa ating kalikasan.
Hataw Padyak, one team tayo para sa kalikasan, ating pangako. Padyak ng bayan, sama-sama tayo. People pedal for a cause, let's go. Daan sa kalusugan, tulay ng kalinga. Bawat padyak may puso't malasakit ang dala. Tulong sa kapwa, tulong sa mundo. Hataw Padyak, tayo laging panalo. Laging panalo. Pero to the left, pero to the right, kasama ang bayan, we're ready to unite. For the cause, for the dream, let's make it happen. Hataw Padyak, para sa ating kalikasan. Hataw Padyak, one team tayo para sa kalikasan, ating pangako. Padyak ng bayan, sama-sama tayo. People pedal for a cause, let's go. Isang padyak, isang bayan, may pagkakaisa. Para sa kapwa't kalikasan, walang mawawala. One team, one goal, let's all give our best. Hataw Padyak, tayong lahat ang susunod na success. Hataw Padyak, one team tayo para sa kalikasan, ating pangako. Padyak ng bayan, sama-sama tayo. One team tayo, ating mundo'y iingatan. Kalinga sa kapwa, sa bawat padyak, tayo nagkakaisa. One team tayo para sa masa. Yan. On behalf of our shelter head, Ma'am Jocelyn and Concepcion, at yung aming OIC na si Ma'am Lorelai Bonsay Soriano, lubos po namin pinagpapasalamat po. Ganon din po kay sa Hataw Padyak at kay Konsehala Nadia Vicencio sa oras at pagkakataon pong binigay niyo po sa amin dito. Lubos po namin pinagpapasalamat yung mga biyayang pinagkaloob po ninyo, gayon din yung mga oras na pinagkaloob at binigay niyo po sa amin. Alam namin marami kayong ginagawa, pero binigyan niyo po kami ng panahon at oras. Maraming pong salamat. Sana hindi ito yung una't huli na pagpunta niyo po sa aming bahay Pag-asa at Bahay Sandigan. Ayun, marami pong salamat. Daan sa kalusugan, tulay ng kalinga. Bawat padyak may puso't malasakit ang dala. Tulong sa kapwa, tulong sa mundo. Hataw Padyak, tayo laging panalo. Laging panalo. Pero to the left, pero to the right, kasama ang bayan, we're ready to unite. For the cause, for the dream, let's make it happen. Hataw Padyak, para sa ating kalikasan. Hataw Padyak.